Thank you, thank you, thank you, Jesus. Lahat po'y magsabi po ng malakas na Amen. Hallelujah. Praise God. Sino pong masaya na nandito po siya ngayong gabing ito? Iba pa rin po yung nandito tayo. There is such an atmosphere na hindi talaga pwedeng maranasan kung wala ka doon sa lugar na nais ng Panginoon na maranasan ito. Praise the Lord. Tignan niyo muna ho yung mga katabi ho ninyo, left and right. Tignan niyo po kung paano po siya lalong pinapalakas at hinihipo ng presensya ng Panginoon. Meron po tayong mga kapatid na nasa malayo pong lugar na nabigyan po natin ng link para po makasabay po sa atin. Praise God. Tayo po'y makakaupo muna sa presensya ng ating Panginoon. There is a reason why there is fire and there is empowerment. Ito po'y sinasagawa po natin kapag po nais ng Panginoon na ito po ay ating gawin. Every time na meron pong night of fire, meron pong leadership empowerment, hindi po tayo nagpapalakas lang sa banal na Espiritu Santo para tayo'y lumakas lang dahil meron tayong gagawin. Pakisabi nga po sa iyong katabi, may assignment tayo. Hindi po biro-biro yung pinapagawa ng Panginoon. Medyo ang nangyayari po ngayon sa mundo ay napakatindi. Kaya kapag po meron pong tindi na nangyayari, yung pong biyaya ng Panginoon mas matindi. Kapag po masyadong mataas ang uri ng pagsubok na ating dinadaanan, mataas din yung kanyang biyaya na ibibigay po sa atin. Ilalapat ng Panginoon ang kanyang biyaya doon po sa level ng anumang nararanasan natin. Kung meron po kayong pagsubok na biglaang dumarating, biglaan ding dumarating ang biyaya ng Panginoon. Kung sinasabi nating araw-araw, ako ay may pagsubok, araw-araw din ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kung sinasabi natin, pinakamatindi, yung grabe, yung pagsubok na dinadaanan ko, pinakamatindi rin at grabing-grabe ang biyaya ng Diyos. Ilalapat niya ang kanyang biyaya sa atin. Kaya yan po ang sabi po ni Pablo, by the grace of God, I am what I am. And I became very fruitful in the ministry, not because of my own strength, but because of the grace of God moving in my life. Kaya at that time na naging mabunga si Pablo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi po yan ang isi-share ko po. I just want to encourage everyone patungkol po sa grace ng Panginoon. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, lalo po natin nararanasan ang higit na biyaya ng Panginoon sa atin. Let's open our Bibles in Jeremiah chapter 3 from verse 6 to verse 15 bilang panimula po ng ating pong night of fire. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, sinabi sa akin ng Panginoon sa mga araw ng haring si Josias, nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel? Kung paanong siya'y umahon sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy? At doon siya'y naging paupahang babae? At aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng bagay na ito, siya'y babalik sa akin. Ngunit, hindi siya bumalik. At ito'y nakita ng taksil niyang kapatid na Huda. Kung titignan po natin, may dalawa pong binabanggit na magkapatid po dito, ang Israel at saka po ang Huda. Noong po ang Haring Solomon, siya po'y namatay, nagkaroon po ng split ng kingdom. Nahati po ang kingdom po ng Israel. Yung pong northern kingdom at saka po yung southern kingdom. Yung pong northern kingdom, yan po ang naging Israel. Yung pong southern kingdom, yan po yung Judah. Kaya po, sabi po dito, yung kapatid mong si
Huda. Kaya para po ito'y ating maintindihan. Nakita niya na dahil sa lahat ng pangangalunya ng taksil na Israel, yan po yung Northern Kingdom, pinalayas ko siya ng may kasulatan ng paghihiwalay. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda. Sa halip, siya man ay humayo at naging paupahang babae. Bakit po naging prostitute? Tinutukoy po dito. Sapagkat imbis na minahal nila ang Panginoon, sila po ay sumamba ng mga Diyos-Diyosan. Nagmahal po sila ng ibang Diyos. Kaya nagkaroon po ng damdamin ng Panginoon na napakasakit sapagkat ang bansang Israel, kung ating pong makikita, yan po'y niligtas ng Panginoon from Egypt. At nagpamalas po ng pag-ibig ang Panginoon, binigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, dinala po sila sa Promised Land. At ito po ang naging suma total po ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Imbis na minahal ang Panginoon, ito po naging lahi ng Israel ay lumayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagiging paupahang babae ay napakagaan para sa kanya. Dinumihan niya ang lupain at siya'y nangalunya sa mga bato at punong kahoy. Yan po yung mga idols. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ng buong puso ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, ipinakita ng taksil na Israel ang kanyang sarili na mas matuwid kaysa taksil na Huda. Humayo ka at ipahayag mo ang mga salitang ito paharap sa hilaga at sabihin mo, manumbalik ka, taksil na Israel, sabi ng Panginoon. Hindi ako titingin ng may galit sa iyo, sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako magagalit magpakailanman. Nakita po ninyo ang puso ng Panginoon bilang pastol ng Israel. Kilalanin mo lamang ang iyong pagkakasala na ikaw ay naghimagsik laban sa Panginoon mong Diyos at ikinalat mo ang iyong mga lingap sa mga dayuhan sa ilalim ng bawat lungtiang punong kahoy. At kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Manumbalik kayo o taksil na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay Panginoon sa inyo. At kukuha ko sa inyo ng isa sa isang lunsod at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Zion. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at ng unawa. Sa English po, and I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Based po sa ating pong binasa, makikita po natin ang damdamin ng ating pong Panginoon. Sobra ang pagmamahal po niya sa kanya pong bayan. Sino pong naniniwala na sobrang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Kung atin po itong dadalhin sa ating pong kapanahunan, ang ating Panginoon, siya na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya kung gaano kahalaga ang kanya pong iglesia. Doon pa lang po sa lumang tipan, paulit-ulit ang pagkakasala po ng Israel. Subalit ang sabi po niya dito, manumbalik lang kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon, at kayo ay aking patatawarin. Hindi ko ipapakita ang aking galit sa inyo, ang sabi ng Panginoon. At meron po siyang ipinangako na magpapadala siya ng mga pastol ayon sa kanyang puso at sila po'y magpapakain ng may unawa at ng may karunungan. Kaya po, ngayong pong araw na ito, this is very important. We will talk about empowering shepherd leaders. Pakisabi nga po sa iyong katabi,
You are a shepherd. Maaring hindi pa po ito naiintindihan ng iba. Pastol ba ako? Ang alam kong pastor ay yung nagsasalita. O kaya mga tinatawag na pastor, at yun po ang mga tinutukoy po natin. Kung titignan po natin, sa sobrang pagmamahal ng ating pong Panginoon, binanggit po niya sa verse 12 from the New Living Translation, "Therefore go and give this message to Israel. This is what the Lord says, O Israel, my faithless people, come home to me again. For I am merciful, I will not be angry with you forever." And in verse 15, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." Up to this time, ang dahilan kung bakit po ang Panginoon ay tumatawag na mga shepherd leaders, gusto po niyang maalagaan ang kanya pong bayan. Marami pong mga tao ngayon ang napapariwara. Marami pong tao ngayon, bagamat nakilala na ang Panginoon, sila po ay napupunta sa maling katuruan o sila po ay nabubuhay po sa maling landas na kalambuhay. Tandaan po natin, in our churches, we usually think of the shepherds as the ordained pastors. Indeed, our word pastor is based on the Latin term for shepherd. But in Jeremiah, the shepherds of the people are not simply the religious leaders. In fact, they are the kings most of all. Anyone who has any position of authority in church or in government, in business or in family, in a neighborhood or in volunteer work is a kind of shepherd. And that includes most of us. Sino po ang mga tatay dito? Magtaas ng kamay. You are a shepherd. Sino po mga nanay dito? Magtaas ng kamay. You are a shepherd. Sino po ang may business sa kanyang sarili? Magtaas ng kamay. You have a business. You are a shepherd. Are you in a position in the church or mismo sa iyong trabaho, you are in a position, you are considered a shepherd? Every time na meron po tayong inaalagaan, hindi na kailangan tawagin ka pang pastor. Dahil ikaw ang itinalaga ng Panginoon sa lugar na yan, the Lord is considering you as a shepherd. Kaya napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayong pong gabi, because we're talking about empowering leaders. It's very important why we are praying for empowerment. Sino po naririto, we want to be empowered? May I see your hands? Come on. Pakita natin sa banal na Espiritu Santo para mamaya, bago man po tayo umalis, ay maranasan natin yung empowering ng Panginoon. Titignan po natin sandali, ano po yung shepherd's approach. Ating pong hihimayin po ang Jeremiah chapter 3 verse 15. Makikita natin ang mga pamamaraan natin. Paano tayo kumikilos bilang tinawag ng Panginoon, bilang mga pastol sa mga ipinagkatiwala ng mga tao sa atin. Lalo ko pong nauunawaan po ngayon na ako po ay isang magulang na lumaki po yung aking mga anak, katulong po ng aking pong asawa. Iyon po'y pag-aalaga. Actually, mga magulang, malaking bagay ng naalagaan natin ng tama yung ating mga anak. Na darating po ang araw, sila po'y gagamitin ng Panginoon ang saya kapag naayos ang buhay nila sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon na ibinigay sa atin para alagaan sila ng tama. Bawas na po yan sa problema ng lipunan. Sa atin po na mga teachers na narito, habang ginagawa natin yung ating responsibility as a teacher, that we are not only teaching para po tayo ay may income every month, kundi nandoon ang puso natin na aalagaan natin mga bata na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin at nahubog sila sa tama
bawas na po yan sa problema ng lipunan. Kaya po, titignan natin yung pong mga pamamaraan, yung pong shepherd's approach. Unang-una is love at the core. Sa gitna ng lahat ng ating ginagawa, yung pong pinakagitna nito, the core, ay nandoon po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 15a, and I will give you shepherds after my own heart. Yung pong phrase translated as after my heart means literally like my heart. Ang ganda po nun. Na tayo po ay maglilingkod, tayo po ay kumikilos, tayo po ay nag-aalaga ng may puso na kamukha ng ating pong Panginoon. These shepherds exemplify leadership that begins with love, a love that reflects God's heart for His people. Just as a shepherd cares for each sheep, these leaders care for their flock with a deep and genuine love that stems from their connection with the great shepherd. Dahil nakakonect tayo sa pinakadakilang pastol, yung klase ng puso niya, yung klase ng damdamin niya, yung klase ng pagmamahal na meron siya, yan po yung daladala natin sa panahon na tayo po'y nag-aalaga ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. The key, however, lies not just in our actions, but in the condition of our hearts. So it's not only what we do. Ang dami po nating ginagawang paglilingkod. Ang aking pong ginagawa ngayon, ako po'y nangangaral. Kuminsan tayo po ay naglilid po ng care group. Yung mga iba po naglilid ng worship dito. Yung iba nandyan po sa taas at sila po ay nasa media. Ano man pong ginagawa po natin, mga kapatid, it lies not just in our actions, but in the condition of our hearts. Kumusta ang ating pong puso? Sa Acts chapter 20 verse 28, meron pong tatlong bagay na in-emphasize po dito si Pablo nung siya po ay paalis na, iiwanan na po niya ang Church of Ephesus. At siya po ay pupunta na po sa Jerusalem. Ang sabi po niya sa verse 28, lahat ng nandito pa magsabi ng Amen. So guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Meron pong tatlong in-emphasize po dyan. Actually, in-underline ko po yan yung guard yourself, shepherd God's flock, at ang bandang huli po, the Holy Spirit has appointed you as leaders. So, tatlo pong bagay ang binanggit po dyan bilang mga lingkod ng Panginoon. We need to safeguard ourselves, shepherd the flock, and shoulder the responsibility. Kapag sinabi pong safeguard yourself, napakahirap na ating pong alagaan yung ibang tao kung hindi nating ilaalagaan ang mismong sarili po natin. Pakisabi nga po sa inyong katabi, guard yourself. Kung pagbabantay sa ating sarili ang bibigyan nating diin, mas babantayan natin ang sarili natin sa panahon pong ito. Before we can guard other people, guard those people that God has entrusted to us, ang una nating babantayan ay ang ating sarili. Huwag mong hayaan na mawala ang apoy, ang alab, yung dating damdamin mong nakaangat parati sa Panginoon. Huwag mong hayaan, yan ay mawala. Huwag mong hayaang matangay sa takbo ng mundo ang ating buhay. At ang pinakamatindi, huwag mong hayaan mawala ka sa paglilingkod. Mawala ka sa pagiging leader. Alam niyo po,
maraming nawala sa paglilingkod kasi hindi po binantayan ang kanilang sarili. Lahat ng single, magtaas ng kamay. Singles, bantayan po ninyo ang inyong sarili. Matindi po ang panahon po ngayon. Lahat na may asawa din, magtaas ng kamay. Woo! Kung katabi nyo may asawa, pakisabi sa kanya, bantayan mo ang iyong sarili. Sayang yung maraming panahon ng paglilingkod. At sa isang saglit, hindi mo nabantayan ang iyong sarili. Habang ginagawa ko po ang message na ito, nangungusap po ang Lord sa akin. We've been in the ministry for more than 30 years. 18 anyos po ako nung nag-start po ako sa pagpipreach. Batang-bata. Kapag binabalikan ko po yung mga panahon ng paglilingkod, at kinukumusta ko po yung puso ko ngayon, kailangan kong bantayan ang aking pong sarili. Kuminsan pinapanood ko po yung mga ibang mga ngaral. Nakakalungkot po. Meron pong dating nangangaral, tama ang pinapangaral, ngayon mali na ang pinapangaral. At isa pa pong nakakalungkot, tama yung ipinangaral nung pong tatay, pero yung naging anak, naging mali na ang turo. Ang isang malaking tanong dito, meron bang pagbabantay na nangyari? Kaya kung babasahin po ninyo ang verse 29, verse 29, verse 13, kasunod po nito. Kasi darating ang araw, ang sabi, may mga magtuturo ng mali at makukuha ang ilan sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi dito, bantayan nyo ang inyong sarili. Para kapag nabantayan natin ang ating sarili, mababantayan din natin yung pong ibang tao. Pwede po bang pakisabi ulit sa iyong katabi, bantayan mo ang iyong sarili. Pangalawang binanggit po dito is, shepherd the flock. Bakit? In-emphasize po dito yung pong kahalagahan ng iglesia ng Panginoon. It was purchased with His own blood. In-emphasize po dito, bakit kailangan nating alagaan yung pong mga tupa, alagaan ang iglesia ng Panginoon. Pakitignan nga po ang iyong katabi, ganyan niyo po ba nakikita ang iyong katabi na siya po ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo? Pati po yung ibang tao, every time that we see people, ganun ba yung halaga na nakikita natin sa tao? Kaya kapag ganyan po yung ating nakikita, hindi natin ibabaliwala. Yan po ay pag-uukulan natin ng pansin. Hallelujah. Pangatlo pong in-emphasize po dito is shoulder the responsibility. Because it says here, the Holy Spirit has appointed you. So ibig sabihin, we have an appointment. Hindi po ang pastor o sino man nagbigay po ng appointment sa atin, kundi ang banal na Espiritu Santo ang nagbigay po ng responsibility sa atin. Appointed us. Kayo po ng mga primary leaders, nandyan po kayo because the Spirit appointed you. Kayo po ng mga care group leaders, you are there because it is the Spirit who appointed you. Kayo po na nasa iba't iba pong trabaho, bakit ka nandyan? Hindi po aksidente yan. It is an appointment from the Holy Spirit. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng shoulder the responsibility? It means to willingly accept or take on a duty, a task, or obligation.
When someone shoulders responsibility, they are acknowledging their role in a particular matter and are ready to bear the burden or effort required to fulfill that responsibility. It is a metaphorical expression that suggests carrying the weight of the task on one's shoulder. Kaya po, binanggit po yung shoulder your responsibility, yung meron kang dinadalang mabigat na responsibilidad. Sino pong naniniwala mabigat ang responsibilidad ng mag-alaga? Kaya nga po, meron tayong empowerment. Actually, our empowerment ay hindi lang po dapat kapag po may event na ganito, na 1 week or 3 days, dapat po yung empowerment natin pagkatapos po nito, tuloy-tuloy. Ito po'y ating sinasagawa ng personal, araw-araw sa ating pong buhay. Amen po ba? Pangalawa, hindi lamang po patungkol po sa love at the core. Number 2 is leading with knowledge. Yan po ang binanggit po ng verse 15b. And I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge. Shepherd leaders are called to lead with knowledge. The passage emphasizes the importance of understanding God's ways, His teachings, and His wisdom. Leaders who seek knowledge lead with confidence, making decisions that are rooted in truth and guided by divine principles. Kaya napaka-importante po dito na alam natin ang mga pamamaraan ng Panginoon. Yung kanyang mga turo, yung kanyang karunungan. Kasi mahirap po na tayo ay kumikilos na hindi natin alam yung kalooban ng Panginoon. Kaya meron tayong kumpiyansa, meron tayong confidence, meron po tayong katiyakan na sa tuwing tayo kumikilos, hindi po tayo nagdadalawang loob. Malakas po yung ating kumpiyansa, yung ating paniniwala, malakas yung loob natin sapagkat alam natin yung ginagawa natin ay naayon sa kanyang kalooban. Leading with knowledge from God suggests that the leader is seeking divine guidance through prayer, meditation, study of the Word, and deep spiritual connection. I just want to emphasize po yung deep spiritual connection. Alam niyo po, ito ang sinisira ng dyablo sa ating pong kapanahunan, yung deep spiritual connection. Dahil po sa sobrang dami po ng distractions sa panahon pong ito, isipin niyo po, sobrang dami ng distractions, tapos sobrang taas po ng increase ng knowledge. Na kapag hindi po tayo nagbabantay, baka yung knowledge na lang po ng mundo at yung pong distraction ng mundo ang mangunguna po sa atin. Kaya kung minsan po, in every decision that we make personally and even in the ministry, ang desisyon na gagawa natin ay nakabase doon po sa distraction at knowledge ng mundo. Kailangan ito po ay nakadugtong doon po sa connection natin sa Panginoon. Ang isa pong gagawin ng Lord ngayon pong gabing ito, palalalimin ng Panginoon yung ating pananalangin. Sino po dito you want to deepen your intercession? Magsabi po ng malakas na amen. Yung pong nawala ng maraming panahon, maaring sa iba, praise God, hanggang ngayon maalab pa rin po yung ating pananalangin. Pero kung meron man po sa atin, hindi na ganoon kaalab yung ating prayer life, this is now the time to seek God, His divine guidance through our deeper kind of prayer and meditation. Leading with God's knowledge is about allowing spiritual insights to influence and shape the way decisions are made
and responsibilities are carried out. Ang mag-iimpluwensya sa ating mga desisyon ay yung po mga insights na manggagaling sa Panginoon. Saan manggagaling yon? Sa panahon na tayo nakaluhod sa panalangin at tumatanggap tayo ng mga fresh revelations sa ating Panginoon. Sino pong gusto mamaya, ito yung gagawin ng Lord sa atin. At yung pong bawat gabi na nandito tayo, mararamdaman natin sa loob natin yung desire na gusto natin makarinig sa Panginoon. Isa po kasing ginagawa ng diablo po ngayon, dahil sa marami pong distractions, sometimes we do not distinguish anymore which is the voice of the Lord and the voice of the world. Kaya, isa po sa panalangin natin mamaya, magiging matalas muli yung pandinig natin sa kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo po is luminous understanding. Kapag sinabi nating luminous understanding, it means maliwanag na pangunawa. Hindi lang po yung unawa, kundi yung maliwanag na pangunawa. Ang sabi po ng verse 15c, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." Guiding with luminous understanding means seeing beyond the surface. Leaders are capable to stepping into the shoes of others. Ating pong sinusuot ang sapatos ng iba para maramdaman natin yung kanilang damdamin. They can connect with people on an emotional level, offering support, compassion, and guidance. This empathy fosters trust and solidarity within the community. Isa pong ginagawa ng Holy Spirit sa panahon po natin ngayon, pinalalalim niya yung relasyon natin sa bawat isa. Sino po hanggang ngayon may care group ka pa rin? Magsabi ng amen. Parati kang nasa care group. The mere fact that you have started the care group and up to this time, nandyan ka pa rin sa care group, saludo ako sa iyo. Brother Edwin, mas malalim ang relasyon nyo ngayon compared nung nag-umpisa kayo. Every time na tinitignan ko yung mga post nila, ang saya nilang nag-aawitan. At ang saya-saya nilang tumutulong sa kapwa. Dati, hindi naman ganyan kalalim yung relasyon. Ganon din po sa mga ibang mga care groups. Every time nakikita ko po yung inyong tawanan. At hindi lang po yun. We're talking about understanding, seeing beyond the surface. Hindi lang po yung panlabas. Nagkakaunawaan na po tayo mismo sa ating kalooban. Mas malalim na klase po ng relasyon. Sapagkat kung kailan nasisira ang relasyon sa mundo, tayo na mga Kristiyano, palalim ang ating relasyon. Lalong-lalo na po sa loob po ng ating pong tahanan. Kanina po, nasa sala po yung asawa ko. Bigla ko po siyang pinuntahan. At niyakap ko siya yung pinakamahigpit na yakap. At ako naman po'y hinalikan po niya. Praise God. Basta gusto ko, nandyan siya. I want to feel and I want her to feel that we are united. We are close. We are one. Kahit 55 na kami.
Mga magulang, let us foster a deep kind of relationship, lalong-lalo na sa harapan po ng ating mga anak. Namanhikan na po pala kagabi, no po? Mag-aasawa na po yung pangalawa ko pong anak. Kaya ito po'y nasabi ko, nagsalita po kasi yung aking pong anak. Sabi niya, nagpapasalamat daw po siya sa amin. Di naman po namin alam na yung pong pinamalas po naming klase ng relasyon bilang mag-asawa, nakatingin pala yung mga anak po namin. Ang sabi po ni Say, magsisilbi po kayong halimbawa sa akin bilang mga magulang namin kung paano kami mag-uumpisa ng relasyon ng bagong samahan bilang mag-asawa. Nagsalita po sila, nagsalita din po kami. Ganon pala yung pamamanhikan, no po? Pero habang po siya'y nagsasalita, na naluluha po ako, sabi ko, pamamanhikan pa lang ito, naluluha na ako. Paano kaya kapag kasal pa? Kaya ito po ay kinukwento ko, mga kapatid. Nakakalungkot na medyo dumadami ang mga mag-asawa, imbis na lumalalim ang relasyon, habang tumatagal yung relasyon, ito po ay pahiwalay, hindi po palapit. Kaya isa po yan sa ating babantayan. Kasi po napaka-importante noong pong pang-apat, dito po tayo magtatapos. The legacy of transformation. Leaders who embrace the call of Jeremiah 3:15 leave a lasting legacy of transformation. Their love, knowledge, and understanding create ripples that extend beyond their time. Alam niyo po yung ripple effect? Meron pong spreading of impact. They inspire others to step into leadership roles, continuing the cycle of positive change and growth. Kapag meron tayong mga leaders na kamukha nito, mga kapatid, that we are leading with love, with understanding, with knowledge, yan ay mag-iiwan ng isa pong pamana ng pagbabago. Legacy of transformation ay meron pong tatlong bagay na gagawin po ito. Una, there is inspiration. Pangalawa, long-term impact. And lastly, the multi-generational influence. Inspiration. Di po ba nakaka-inspire kapag meron kang isang leader na nakikita mo na siya ay may core of love, yung gitna ng lahat ng kanyang ginagawa ay buo ang kanyang pag-ibig. At ito po ang bumabatak sa kanya para maipagpatuloy. Every time that he is working, you can just feel the love, the passion in him. What an inspiration! Hindi mo nakikita yung pong kapaguran sa kanyang paglilingkod. Nagpapasalamat po ba kayo, may mga leaders po kayo na ang sisipag? At yung pag-ibig na pinapamalas po sa inyo na kahit may mga matitinding pagsubok, nandyan pa rin siya at pinapamalas yung pag-ibig ng Panginoon. Palakpakan naman natin yung mga leaders po natin. What an inspiration! At ako po ay nagpapasalamat sa mga leaders natin. Kami mismo po ay nai-inspire. Ang tagal na natin ginagawa, itong mga pinapagawa ng Panginoon. Up to this time, nandyan pa rin kayo.
at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. It will become a long-term impact. Ito po'y pangmatagalan na epekto sa buhay ng maraming tao. At hindi lang po yan. It will be a multi-generational influence. Yung impluensya na ito ay aabot sa iba't ibang henerasyon. Kaya meron po akong dalawang tanong dito. Unang-una sa mga young people, youth, what do you want to be? Elders, what do you want to live? Unang-una po ay ang mga kabataan. What do you want to be? Let's get serious, young people, in our Christian walk. Saan patungo ang buhay mo? Saan ka dinadala ng mga desisyon mo sa buhay? Sino ang mga kinakasama mo araw-araw? Anong gusto mong maging ang buhay mo in the future? What are you doing today? Huwag mong nating hayaan na masayang yung mga panahon natin because later on, tatanda ka. At kung ano yung mga desisyon na ginagawa natin ngayon, yan ang magdadala sa'yo doon sa tamang pagiging leader mo in the future. Young people, kumusta tayo ngayon? Saan patungo ang buhay natin? Ang ganda po ng theme ng ating pong Radicals Anniversary on Saturday. Malayo na, malayo pa. Ibig sabihin, malayo na yung kanilang narating, malayo pa yung kanilang tatahakin. Alam niyo po si Pablo, noong sinulat po niya ang Philippians, di po ba sabi niya, hindi ko sinasabing narating ko na. But one thing I do, sabi niya, forgetting what lies behind and reaching forward to that goal, which is the upward call in Christ Jesus. Pero kung titignan natin, 30 years na po ang nakaraan, pero sinasabi pa rin niya, hindi ko sinasabing narating ko na. Malayo na ang kanyang tinahak. Malayo na ang kanyang narating. Pero malayo pa ang kanyang pupuntahan. Kaya mga young people, saan patungo ang buhay natin? Nakakalungkot, maraming mga young people naglalaro pa rin sa kanila pong buhay. Sayang. Sayang. Kaya kung meron po tayong youth ngayon, salamat nandito kayo. Magpakapuspos kayo. Huwag niyong gagayain. Magsilbi tayong ehemplo sa panahon natin ngayon, what you want to be. And elders, what do we want to leave to these people? Kasi hindi po natin may aalis darating ang araw, uuwi na tayo sa Panginoon. Every time na kasama ko po yung mga primary leaders, parati po nilang naririnig po ito yung medyo nagkakaedad na po tayo. Di natin may aalis po Ganun na po talaga yung maririnig nyo po sa amin. Dahil pare-pareho na po tayo ng edad. Kaya anong gagawin natin? Mag-isip-isip tayo. Ano ang gusto nating iwan sa mga tao na iiwanan po natin? Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, never forget this approach as a shepherd. Love must be at the core. Let us lead with knowledge. Let there be luminous understanding. And let there be a legacy of transformation. Gusto ko po tayong lahat ay tumayo sandali.
sa presensya po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pakipikit po natin ang ating mga mata. Oh, hallelujah. Sino po ang naririto? You are taking the responsibility. Alam mo, you have an appointment from God. Sinasabi mo na sa puso mo, may panawagan ka. In a simplest way, maaring hindi kamukha ng iba, pero alam mo, mayroong pinapagawa ang Lord sa iyo. Pakitaas mo ang iyong kamay. Lift your hands. And if you want the empowerment of the Lord tonight, pwede po ba tayong lumapit sa harapan? Hilingin natin yung tulong ng Panginoon. Sinasabi po natin, we want to shoulder the responsibility. Mabigat yung responsibilidad. Kaya kailangan natin yung pong empowerment ng Holy Spirit ngayon pong oras din. At habang nasa harapan ka, taas mo ang iyong kamay, hilingin mo yung empowerment ng Panginoon. Thank you, Jesus. Let's sing a song about the infilling of the Spirit sa buhay ng ating mga kapatid na naririto. Hallelujah. Sige po, mag-pray na ho kayo ng personal sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yung inyong nararamdaman sa oras nito. You know the condition of your heart. Hallelujah. Fill our hearts with your love, Lord God, today. That's the very core. Hallelujah. The very core in our hearts. It is your love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Yaramasateria. Fill me with your power. Come on, Holy Spirit. Satisfy my need. Only you can make Yes, make us whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Fall afresh on me. Oh, fill me with your power. Satisfy my needs. And only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Oh, fall afresh on. Keep on singing that song. Come, Holy
pray for the freshness of your presence. Yes, God. Hallelujah. Patawad, Panginoon, sa mga panahon na kami nanlamig. Mga panahon na hindi kami ganoon kaapoy, na hindi ganoon kataas ang uri ng aming pagmamahal sa inyo. Oh God, sa oras pong ito, ayaw po namin na kami mapag-iwanan sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Nais po namin, Panginoon, ang iyong mga pamamaraan, ang iyong mga layunin, ang iyong mga hakbangin, yan ang aming tatahakin. Dalangin po namin ngayong oras na ito na magkaroon ng malalim na pagnanasa sa kaibuturan ng aming puso, na kami po'y magkaroon ng pakikipagniig sa inyo sa araw-araw. Revive, Lord God, our intercession. Revive, oh God, our relationship with you. Revive the way that we seek you with all our hearts, Lord God. Revive the heart of passion. Revive the heart full of love in serving you for your own glory, O God. Roso tarama shatereba, in the name of Jesus Christ. At ngayon pong oras na ito, tinataas ko ang aming mga kapatiran na narito. Wala isa man sa amin ang uuwi na hindi natanggap yung pong iyong layunin, yung dahilan kung bakit narito po kami, yung empowerment na hinihiling po namin. Dalangin namin, mas mataas pa ang iyong ibibigay. You will give more than we ask, more than we imagine, oh God. Ang dami pong mga tao na kailangan naming abutin. Ang dami pong mga tao na nangangailangan po ng guidance. Lord God, may we lead them with knowledge, with understanding, with love, oh God, that we may leave a legacy of transformation sa iba't ibang lahi, Panginoon, sa iba't ibang henerasyon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Sa paglapit ng aming mga kapatid sa iyo pong harapan, ito po'y tanda ng kanilang pagpapakumbaba. At ang sabi po ng iyong salita, you give grace to the humble. It is not only a simple grace, but more grace to the humble. The more that we humble ourselves, more grace is bestowed upon us. Kaya kapag matindi ang pagsubok, matindi rin ang iyong biyaya. Kapag araw-araw ang mga hamon sa aming buhay, magiging araw-araw din ang iyong biyaya sa amin. Kapag sobra-sobra ang pagkilos ng kalaban para wasakin kami, sobra-sobra rin ang iyong biyaya na ipagkakalob sa amin. Kaya araw-araw kami po'y magtatagumpay. Hallelujah. Kaya punong-puno kami ng pasasalamat ngayong pong gabing ito. Punong-puno kami ng pagpupuri sa pagbalik po namin sa aming kani-kanyang upuan. Lord, mananatili ang kauhawan sa aming puso. At ito'y dadalhin namin hanggang sa aming pag-uwi. Ang pagkilos mo'y magtutuloy-tuloy hanggang sa aming tahanan. Hanggang bukas, Panginoon, sa pagbabalik po namin dito. And as we lead every person that you will entrust to all of us, gagawin po namin ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Tayo po'y pwede nang bumalik sa ating mga upuan. Hallelujah. Keep on singing that song. Come, Holy Spirit. The Lord is continuously filling us. Hallelujah. Come, Holy Spirit.
God, yes, God. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Thank you, Jesus. Pinaranas at ipinaramdam niyo po sa amin yung freshness of your presence. You have filled us, Lord God, tonight. At may dahilan kung bakit ito po'y ginagawa niyo ng lubusan sa amin. Sapagkat meron kang gustong ipagawa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na isa po kami sa iyong pinili para gawin ang iyong kalooban. Sa aming pansamantalang pagtatapos, Panginoon, ibalik niyo po kami bukas with such excitement because you have in store a lot of things for us to know, for us to understand, for us to lead us in the right way. Meron pa po kami, Panginoon, 3 gabi at excited po kami sa gagawin pa po ninyo sa aming pumbuhay. Babaunin namin ang lahat ng mga pagpapalang tinanggap namin ngayon pong oras na ito. At ito po ay dadalhin namin sa aming kani-kanyang tahanan upang maging pagpapala po kami unang-una sa aming sambahayan at sa lahat po ng mga madidikit na tao sa aming buhay. Dismiss us, Lord God, with your love. Dismiss us with your understanding, with knowledge, with wisdom, with your empowerment, with your anointing, with the infilling of your Spirit. Hallelujah. And dismiss us with the blessing that we need so that we will become a blessing to many people. Thank you for your love, your joy, your peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Praise the Lord. Praise God. God bless us all. Magbalian tayo sa pangalan ng ating Panginoon.